na pagdating ng 5 minutes, ramdam mo na parang yung difference ng Harit na gutom sa Harit na nakakuha ng lead, ang laki eh. 5 minute lang yun ah. Oo. And yung yung Magic Trinity na tinatawag natin, the moment na ma-achieve ito ng Harit, dito na natin pwede makita ulit yung mga, well, nakakamiss na kasi makita. Yung Harit na nawa one shot, yung nagitnaan ka ng Synchro Vision plus yung yung first skill. Sino yun? Si Super Mario yun. Ito Oo. yung na one shot ng Harit, naka-Beatrix siya. 2-5 yun eh. Yung sinano mo yung 2-5 eh. Usually ang marksman nag-cover ang buhay ng around 2-3 to 2-7 yung buhay. Saktong-sakto lang yung pitik tapos may amplifier pa. Oo. Now, first pick. Oh, wow. Wow! First pick Uranus on the side of Twisted Minds. When in doubt, ilock in na ang Uranus ni Lanzo. Okay, Tyrot, Terizla, maybe pwede lumabas. Wala sa TLPH. But I do think, eto na naman si Bonchan. Eto na naman si Coach Bonchan. Sasaykwe niya yung TLPH hanggang dulo. Kasi pwede pa rin naman i-flex to hanggang pangutang Uranus Jungle. Pero hindi papasayko ang TLPH. Kukunin nila Classic, Zushin, and Leopold. Oh, hindi ka na magkakamali dyan eh. Oh, actually, gusto ko yung buwelo nila dito, no? And alam mo, ang bigat lagi ng kapalit ng isang Sushin. And isa sa mga pinakamaganda, maaaring Prayo and Flex, para may binibait pa silang hero against Sanford. I think they're running with comfort here. Nalid sa kamay ni Kaloy at yung signature Kimi ni Sean na nagbigay din sa kanya ng pangalan last season. Ang dami magandang pick dito para kay Sanford. Baka unahin na nila si Teddy eh. Kasi ang mangyayari niyan, kapag kinuha nila yung Claude ngayon, may prayo sila ng XP sa Red 4, Arlot, Alice, Glue, Arlot, Alice, Glue, and maybe yung Terizla na pinig nila kanina. Malalim pa sa Mariana Stretch yung hero pool neto ni Sanford eh. Oh, napakadami na rin kasi talaga eh. At this point, yung career ni Sanford, hindi lang pangalan madami, kundi ang choices na rin sa mga pwedeng gamitin. Oh. And we might just see the Claude, katulad ng sinabi ni Midnight. Papa MMR na ba? Nararamdaman niyo ba? Bakit hindi? Hindi ko eh, why not eh. Carry na ang pinapaka-MMR ni Kuya ngayon. Top MPL Philippines Claude na kasi siya. Totoo. O, bakit hindi mo pa Next dalawa? hero naman. Number 1 na siya eh. So, move on. Kuya, tsaka parang mas okay din kasi yung carry against sa Uranus, in my opinion. Totoo din. Maganda yung AOE ng isang Claude, pero in terms of yung talagang chachaningin mo lang yung Uranus, I'd go with carry all day. Yeah. Saka nasa mature phase, honestly, yung TLPH. Kung gumagana yung same drop, ba't mo babaguhin? Totoo. Tama. Actually, ang inaasahan ko pa, baka may ilabas pa dito nga Terizla. Oo nga. Sukali naman. Ayun nga rin, no, yung Terizla na nakita natin kanina, very effective sa kamay ni Sanford. Pero mukhang yung T-Roth na nabanggit din ni Midnight kanina, nakita din nung series number 2 na talagang pangontra pala talaga sa Uranus. Ay saktong-sakto ay hindi rin ibibigay ng Twisted Minds kasi may Zushin na sa kabila. Delivery na naman ata ang gusto. Saka, alam mo, Mario, wala silang kawala dito. Kahit tanggalin ng Twisted Minds dito yung Terizla, may Alex. Pag tinanggal nila yung Alex, may Terizla. So either way, may makukuha si Sanford, may makukuha si Dol sa kanyang mga napakalalim na hero pool. So for TLPH, pwede nilang gawin dito is kahit may flex yung Uranus, might as well tanggalin mo na lang yung mga lason picks na pwede lumabas sa jungle. I like this Nolan ban. Nasa record to ni MP the King. And it's just a, decent answer versus heroes like Leomord. Yung mga heroes na gusto lumaban. Si Nolan kasi sobrang bilis eh. Parang pag-dash lang, konting combo, alis na. Uy! What? Oy, I think this is a very interesting pick coming in from JP. Historically speaking, parang hindi yata ganun kasaya yung mga Kimi against sa Hylos eh. Yeah. Ang nagulat lang ako is I thought they would have gone for the XP pick for Sanford. Pero siguro nare-realize nila, no? Might as well hintayin natin yung ibang heroes for Twisted Minds kasi pwede sila mag-decide between going for the Glue or Terizla or maybe even something else. Like, kung may bagong niluluto si Sanford, actually kahit kay Sora, pwede rin naman yung Sora. Maganda actually yung combination nung Hylos and Leomord. Yeah. Kayang-kaya abutin. Yun ang dagdag pressure eh. Kung paano lang poprotektahan yung Kimi makapag-free hit. Yeah. Ha? That's Ha? Yeah. Yep. Ano to? Terizla. So, YSS Gold Lane, Jungle Uranus, XP Phobius. Okay. Yung una, parang medyo nagulo ako kasi parang may nakikita akong tatlong fighter eh. Yung utak XP laner ko, medyo na-confuse ako sa nakikita ko. Pero again, I guess that is a Gold Lane YSS against the carry.
Feeling ko in-overload din nila, no? Dahil nga alam nila may shredder in the form of the carry, i-overload na lang natin, tapos daanin na lang natin sa juggle ng damage. Yun yung parang nakita, naging ano nila yung workaround eh. Kasi kahit ano mangyari, bubutasin talaga sila ni Teddy. Yeah, very clear yung conditions dito for Twisted Minds na meron silang Phobius, meron silang Uranus para makasabay sa early game ng TLPH. But there's a reason why the Yi Sun-shin has fallen off a bit in the current meta. Yung pacing ng game na parang kapag wala nangyayari sa mid-game, kapag wala kayong mahuli, hindi ganun kadali palakasin yung YSS. And I feel like that's gonna happen here in this game. Yung TLPH, baka mag-trade sila magdamag. And I guess makikita na natin kung yun nga ba magiging playstyle ng Team Liquid Philippines sa pagpasok natin dito sa game number 2. Kung saan isa tumatalon for the side of Twisted Minds. I think itong Raging Sandstorm plus the YSS Gold Lane, nakita natin yan mula sa AP Bren last week. Sadly, hindi nanalo ang AP Bren with this type of composition. Maybe Twisted Minds has other ideas kung paano nga ba ito i-execute. Ang maganda naman dito ay meron silang semi-safe jungler na napakahirap din pigilan kasi ang kunat at hindi rin basta-basta bumabagsak. Oh, medyo ano to, PTSD mula sa Team Liquid Philippines. Maalala nila yung M7, maalala nila yung Uranus ni Yasuke. May mental damage pala, no? May mental damage. Pag may Yura jungle, Yasuke agad. Oh. May ano na naman, gusto ko pag nagbubukas na ng pahina to si ano eh, si Midnight eh, talagang marami kang malalaman eh. And ngayon, Turtle will be up para sa dalawang team dito. Ang mahirap lang, kalahati ang buhay ni Sean and aware yung mga members dito ng TLPH, uumpisahan nila yung Turtle. Yung movement, coming from the side and Twisted, pipilitin nila dito, tinalo na si JP, uumpisahan nila ang Pagong, back away with a dunking competition, nakuha dito ni Carl TZ, ang Pagong, pero susunod nila ang hero with a JP exchange, hakabulin si Sanford, na kailangan matas dito, Sanford, hulado, pero nakuha, isa sa dalawa, para sa dalawang team. And akala ko lamang na ang Twisted Minds doon, but Team Liquid Philippines, sustained team fight ata yung kalakasan nila. Yeah, ito yung strength ng Hylos versus, wait lang. Hindi, ano lang. Erasle yan eh. Erasle eh. Ito yung strength ng meron kang Hylos, especially with comps na kayang sumustain sa harap. Pwede kang talagang tumambay sa team fight. Unfortunately, may mamamatay talaga sa damage output ng Phobos tsaka Uranus. But they're protecting the Zushin perfectly well from the side of TLPH. And si Sanji dito yung isa sa pinakamalaking problema ng Twisted. At ayun, pinutol dito isa sa mga problema. Sean is down. Pababalikin pa rin dito. Susundutin ata ni JP. Yung layering skills, akala natin may nalaban nandun sa baba. May gulo pa rin dito sa gitna. Sanji jumping in. Balikwas out. Tinamaan dito. Kaloy fronting in against Sanji with flicker. Bird. Dito with that shaken and bake. Mahuhuli dito. Pero siya pa na punish. Kaloy is down. Oh my, Chef Sanji with a double step back. Hindi pa nahuli ni Kaloy despite burning the flicker. Ito na naman yung binabakit natin kanina, men. Yung tinitrade na naman ng TLPH yung mapa. Akala ng Twisted Mind sa baba yung aksyon. Biglang may glorious pathway sa may bandang gitna. Nahuli nila si Sean. And then after that, again, yung protection ng TLPH para dito kay Sanji on the Zushin. Talagang nabibigyan siya ng espasyo para magbigay ng problema sa Twisted. Ako, setup to against Twisted Minds. Ito na ang Glorious Pathway, dalawang highway, the jumping coming from the Young Goat. With a Siwas, Sean is down. Napakaganda ng setup, binate lang ni Teddy. Grabe yung dalawang kabayo ng TL ngayon. Na Hylos and the Leomord at itutuloy pa nila ata sa likod ng Gold Lane. Teddy. Nope, si Teddy Pulado, Flicker Burn, the jump in. Boy pa. Ay, na-dodge pa naman, hindi mahuli ang dapat Aray mahuli. ko! Yung step back sa may TP.
na naman at napanish. Pangalawang beses na yan, Kaloy. Grabe yung TLPH, men. Para sila naglalakad na cheat code. Alam mo, yung capability nila to trade, nakadepende sa angas ng pindot at sa talino ng pindot. And yan yung pinapakita sa atin ng TLPH. Even yung kanina, men, nung sinubukan ng Twisted Minds na i-gank yung carry, si Steady Teddy, literal steady. Kasi si Sean predict niya na eh. Alam niya mag-flicker eh. Same style actually, no? Kumukuha ng turtle habang umi-invade the bad. Si JP nang gugulo dito. Ayun lang! With the map. Pero tinan natin, they want a huge exchange. Step back. They're trying to hold. Si Teddy, makakaligtas pa sa ganitong sitwasyon. Pero yung sa pusa mo, tanggal na muna. I mean, it's a 4v1 at that point. Parang kung hindi pa sila makakatrade after mamatay ni Al, sobrang lungkot na nun. Team Liquid Philippines right now, ahead by 3,000 gold. And pakiramdam ko, if you're Twisted Minds, ewan ko mag-agree ka Midnight na, kalma muna, reset lang. I feel like the last two plays have been very frustrating. Napaka-frustrating nun kung ikaw si Kaloy. Yeah, I get what you wanna say, yung parang kalma muna. But I feel like they have to be aggressive. Also while attacking this one angle kasi ang daming angulo na pinanggagawa Oh! nila. Inaanguluhan dito si Sanji. Aatras pero hindi makakaligtas. Sanford backing away. Nasa yung mga backup dito coming from the side of Team PH. They're trying to hold. Trying to delay things up to the double kill sa kamay ng Admiral. At right in Q Midnight, sabi mo, kailangan maging aggressive ng Twisted Minds and Kaloy, brushing off yung dalawang nangyari bago yung magandang engage na yun with a flicker setup. Ang ganda ng ginawa ng Twisted Minds. And ito yung mga classify natin na calculated team play. Yung gagawa ng play, yung Twisted Minds, habang nakatago yung mga dapat magtago. In the meantime, hindi nagpakita si Sean sa gitna ng basta-basta. Hinayaan niya muna makago yung kampi niya, pero Twisted at TLPH. Norris pathway, hinahabol ito. Sino mas mabilis? Ayun Kaso lang. yun lang eh. May kandirit yung kabayo eh. Yung isa nakamotor, yung isa Stop. naka-skateboard, Ay, pero nako. si Sean, Dinakot dito sa kabilang bakod. Focus fire. Teddy, sinalubong. Ngayon tumatalon dito. Si Lance sa dalawang member. They're trying to hold, slow things up. Oh my Pag goodness. nasundot to maaaring pabalikin. Walang yung duo mid ng TLPH, men. Ayaw tantanan yung mga tao sa may middle lane. Kanina pa iniilawan ni Sanji yung mga pwedeng patayin ng TLPH. And samantalang nabibigyan ng malaking espasyo dito si Teddy at pati na rin si Sanford na kontrolin din yung side lane. Bibihira natin makita to, men, na hawak ng isang team yung mid prio, hawak pa nila yung side lane. at hindi lang yan, nakuha na rin nila ang pangatlong pagong ng larong ito. All three turtles ay napunta sa kamay ng Team Liquid Philippines, making it a perfect objective start para dito sa TL. At makakaisang tore pa sa taas. Anong trade ng Twisties dito? Nako, sa baba. Nagpakita si Aul. Kita mo kung gano'ng kabilis yung response ng TLPH, men. Oy! Oy! Oy, tinatalo na rin dito. Mukhang hindi ata maganda ang pag-jump. Coming from the side of Sandport, trying to sustain. Si Teddy hinihintay lang perfect timing. Sabi, tara, uwi na tayo par. Dol, trying to sustain. Nakukuha dito si Sandport. Ngayon, si Teddy. Oy! Oy! Pang-ilan na yon? Oh no! Grabe. What a sidestep mula dito kay Teddy. Ito after that spectacular engage mula kay Kaloy, ngayon mukhang nahihirapan na naman siya makahanap. Pero may team fight na naman dito. Eto, Abante, nakafocus para dito, nakaka-breathe. Eto si Teddy, the mark is on. He will take down MP the King. Pero sa bandang harapan, si JP naman kinukover up. Sa likod at nakuha na rin dito sa Lance with a double kill sa kamay mismo ni Teddy. Carl? Atras ulit, the jumping coming from Carl with a dodge. Ay, naku po! Oh Look my at goodness. that! Kakala ko makakaligtas pa. 4-for-1! Isa lamang ang nagbayad para sa TL at makakakuha pa sila ng lahat ng buff for this rotation ng Twisted Minds. Pare, hashtag worth it. Sabi sa'yo, ganitong-ganito yung gameplay ng TLPH. Yung trade na tinutukoy natin kanina, yung 4 na kabalyero ng TLPH, willing silang gumawa ng play, willing silang mamatay, and look at how massive this carry is. Isang buong item yung lamang niya over Owl. And this is scary kasi dapat nga late game pa makakalamang itong carry na to against this YSS. But for now, Twisted Minds behind 7,000. Ano pang natitirang win condition? Ano ba yung kailangan hanapin ng Twisted Minds to get back in this game? Honestly, kailangan nila kontrolin yung mga info na pinapakita nila sa mapa. Sobrang importante ng may off-map
ito yung dito yung kapag sinasabi nating off-map, kung gusto mong gumawa ng play, hindi pwedeng kita yung ibang members sa mapa kasi yan yung tinitake advantage dito ng TLPH. Every time na nagpapakit si Owl or si Lansu, doon gumagawa ng play dito si JP at pati na rin si Sanji. Glorious pathway kagad kasi alam nila kaya nila mag-punish. Sobrang decisive ng gameplay dito ng TLPH. Lord secured para sa Team Liquid Philippines. That's the first Lord of the game. Pagpapatuloy lang ng kanilang perfect objective start at rekta top lane agad ang kanilang call. And ngayon, aabante yung mga members dito. Kailangan lang na actually pasabugin. Hello? Shield dito, the jump in coming from Cartesi. Ganun kaaga, no? Rico. Ano, palong-palong si Cartesi ngayon. The Yango fronting in para sa side ng TLPH. Basag lahat ng outer turret ng Twisted Minds. In inhibitor turrets, pumuputok na rin ang kanilang mga holy shield. Saktong-sakto bago lumabas yung Lord doon sa may bandang itaas. Silipin natin ang Infinix in-game equipment. Looking at the items right now, Midnight, ano ba yung pinaka-glaring difference between these two teams? Well, pag tinignan natin yung items ng carry, alam mo parang napakadaya na for Twisted Minds kasi paano mo lalabanan to? May DHs na tapos na yung kanyang Trinity and next item pa niya is yung Malefic Gun. So additional range para hindi maabot dito si Teddy and his capacity to be able to reach the targets dito ng TLPH on the side of Twisted Minds. And aabante ang Lord sa taas. Nilapag na ang Glorious Path. Wow! Pinipigilan nila trying to delay things up. Nakukuha ba dito si Teddy pero makakaligtas na naman siya. Sa harap naman pula dito si MP the King with the jump out. Habang tinalon din ni Carl TC, ni Yoka Babs. Kitang-kita, winawasiwas lang si dito with a double kill from that Yangot. Last man standing para sa side That's ng it. Twisted That's it. Mind. Basag ang Torres sa gitna. Going in for the GG push. Para sa delay. Sabi ni Sean, kakapit lang ako. Pero nakikita na natin, kompleto ang mga miyembro ng TLPH. Konting katok. Abay nilapag na rin Phantom Steed. And this is it para sa TLPH. Para sa ating serye. 2-0. Playoff secured!